So, good evening guys. Ngayong tutorial ay gagawa tayo ng isang basic na exhibition booth design na request ng ating isang kasamang nasa group. So, okay. So, hindi na ako magawa ng sketch. Ang gagawin ko lang is magbabasil na ako sa design ng logo natin. So, for example, meron ako dito nakitang logo. Ito yun. So, kailangan ko siyang i-download muna kasi kailangan natin yung logo natin sa tawag ito sa booth na gagawin natin. So, okay. Download natin ta. So, gawa ko ng folder dito. Ito na sa ito. Exec3. Yan. After nyan, for example lang size na gagawin natin is maliit lang. For example, 4 by 4 meters. So, kasi naka-mm ako, so kailangan ko lang diretsuhin na 4,000 by 4,000. Tapos, usual na height ng platform is 100 mm. So, lagay ko siya sa center. Yan. So, mamaya natin i-detail yung platform natin. So, okay. So, ang gawin natin next is ganito. Dapat kasi kailangan ito ng CAD kapag magbasa tayo ng design ng logo natin sa design exhibition ba kumbaga. So, okay, open natin muna to sa Illustrator. Yan siya. Ito yung Illustrator natin. Yan. After nyan, i-save ko siya as lower version ng Illustrator. Save as. Illustrator 8. Yan. So, after nyan, ilagay ko siya dito. Ito yan. Sabi natin Illustrator. So, ang gawin natin is, kailangan natin siyang i-combine, no? I mean, i-merge or attach. So, ito yung itsura niya. So, make sure natin na tama yung pag-attach natin. So, ito, tsaka yung ito. Ito. So, kailangan ko siyang i-refine. Oh, I'm sorry, I mean weld. Yan. Tapos natin i-extrude kung ano yung labas. Yan. So, okay siya. Tama siya. So, to smoothen the edge ng ano natin, yung spline natin kasi medyo bukol-bukol eh. So, kailangan natin siyang i-refine. Kaya ganito. Refine. Yan. Para mag-smooth siya. Yan. Okay. Next is yung sa baba. Check natin. Okay. Ito yun. Touch ko to. Kasi same color lang naman. So, ang gagawin natin, dahil na solid color lang naman siya, wala siyang gradient. I think may gradient siya pero hindi natin gagamitin to. Ano na lang, solid color lang tayo. So, nakatouch to yung kung ano yung mga solid color. So, ayan. Control A, weld. Tapos extrude natin. So, ayan siya muna. So, ang requirements kasi ng, for example, kasi bawat exhibition booth may requirements yan kung ilan yung open o ilan yung hindi. For example, yung open natin is 3. Open yung 3, no? So, ang gagawin natin, left, right, tsaka yung front. So, kailangan natin ng back wall dito sa likod kasi baka may kasama to siya sa kabila. Minsan may ganun eh. Back to back, kumbaga may ibang kampanya din dito. So, kailangan siyang gagawa tayo ng back wall. So, for example, sa rules ng sa guidelines ng exhibition events, ang pinakamataas na kailangan natin gawin is 3 meters lang. So, hindi tayo dapat magpas doon. Parang ganun. So, kailangan natin ng height na 3 meters. 2.9 lang pala kasi meron ka ng platform na 100 na. So, yan, 2.9. Tapos, 4 meters. Saka, usual kapag may back wall na siya, I mean, back to back ginagawa namin dito is 100 lang yung thickness ng ano natin, ng wall. Kasi pwede mo siyang ilagay sa kabit, magsandig siya I mean, yung magkatabi siya ba, yung para maging stable siya. So, yan siya,
F4 ko para labas yung edge. Yan. Kailangan siya iangat dito. Yan siya. So, ang next natin gagawin is mag-start tayo mag-concept ng ating design. So, dito ako magkukuha. So, ang plano ko dito is parang ganito. Yung parang magiging serve as example, ano pala, dito pala. So, ang kliyente natin is gusto ng may reception counter, merong meeting area, o kaya yung parang sitting area, tsaka TV, parang ganun. So, ang gawin natin next dito is itong logo na to, kasi wala siyang text. Tignan natin ha. Visual talaga, ilagay ito center, di ba? Ito pala, mag-scale ka, wag mo siyang scale na ganito, yung full. Dito ka mag-scale sa, yan o, sa second na maliit na line na maliit. Yan. Para, kapag tap view mo siya, kung anong thickness pa rin ang ginawa mo dito, 13 pa rin yan. Yan siya. So, yan. So, yan ang logo. So, hindi siya center. So, gawin natin, effect pivot only center. So, check natin. Ganun pa rin na. So, gawin natin, i-group natin siya. Lagay center. Yan. So, actually, hindi ko to gusto yung design na to. Wala pa ako naisip eh. So, lalabas din mamaya yan. So, ganyan. So, gawin din puti ito. Dahil na medyo yung angle hindi niya makita. So, i-convert mo natin to sa corona. Yan. 220. So, gusto ko siyang, for example, nung itong logo na to, gusto kong gawing reception counter itong design na to. Labas ko naman na to. Yan. So, gawa ko ng idea dito. Ito yung part to. So, ang gagawin ko dyan is parang ganito. Okay. Kailangan ko talaga ng ano ito. Tawag dyan, ng concept. Kasi dapat na may size tayo yan, 1 meter. Gawin natin gawin natin, for example, yung height ng reception counter natin is 1.5 by 1 meter. Yan. Ito. So, ang gawin natin is, naggawa ako ng spline. Tapos, itang ko siya dito. Ito yung isang corner. Yan, binababa ko. So, hindi siya maganda. So, ang gawin natin is, okay, ito na lang. Art na lang. Dapat kasi, mag-effective na model ako lang gumagawa ako ng CAD. So, hindi siya tama. Dapat ganito eh. Gusto ko ganyan eh. So, sa 1.5 mm hindi siya maganda. Okay. So, ang gawin natin is gamitin siya ng 900 mm. Tapos ito, taring computer line. Try natin kung anong mangyayari. Dapat tama na yun. Tama na yun. May diyan na ako. Baba ko siya dito. Tapos ikutin ko to. Hindi ko lang kung magiging tama to. Pero ito yung diya ko. Dapat kasi, nagawa ko to. Nagpapartner talaga ako sa CAD. Attach ko siya. Weld, ay, sorry. Teka. Tama. Kumbaga sa spline. Natouch ko to. Weld, sorry. Yan, after nyan, ang gagawin ko dyan is, i-extrude ko siya. Top view, dito sa center.
Makakontrol ng para mag-center siya, naka-activate yung orthography ko. Kaya, hindi pwede, hindi bagay yung orthographic. Ito na lang. Ay, art, sorry. Ayun ako kasi na parang naasiwa ba kapag wala akong concept na ginagawa. Hindi pwede to. Ito na lang. Yan, pa ganyan. Connect na natin mamaya. Ay, sorry. Muna, pantay na siya, no? Tapos, center ko siya. Yan. Agad ako nag-fine. Tapos, delete ko. Ito, gawin kong smooth. Sorry, a corner. Tapos dito, kung nag-adjustment lang para magtama. Tapos, extrude. So, ang depth natin kailangan is 600. Minsan, meron lang, pwede lang 500 lang eh. Para lang, mukha siyang maliit ba? So, maganda dito, ano na lang, 400. Tapos, center ko na siya. Ito yung 500. Diba, curve siya, no? So, hindi din pwede. So, ang gawin natin, ito, kaya sa nang gawing 1 meter. Hindi ako sure kung tama. So, masyadong ano. So, 900 na lang. Dapat malaki itong box. Sorry. Tapos, ibabawa siya dito. 100. Or 50 na lang. Kaya niya, ang gawin ko dyan is, ito isa sa mga compound object. Naturo ko dati sa inyo. Try ko kung magtama ako. Yan. So, yan. Ganyan siya. After nyan, ilagay ko yung logo. So, ang gawin ko dyan, gagawin ko siyang frontlit. Sorry. Convert to poly. Ito nyan. Iniset ko siya. So, medyo may sira dito. Ay, edit na lang natin. Dapat pa naka-size. Sorry. May size talaga dapat yun eh. Yan o. So, wala sa 100. Yan. Ano lang to wala tong planong design. Sorry guys. Kaya dito gawin nyo. Kasi ang ginagawa ko kasi dito, bago ko siya gawin sa sa Max, dumadaan ako sa CAD para makuha ko agad yung gusto kong shape. Ganun. So, ito ngayon, diretso tayo sa Max eh. Saka ang purpose yan kapag ma-approve na yung design natin, may CAD file ka na. So, ito, itong iilawan kasi natin to. At atas natin. Tapos lagyan natin logo. Yan. So, white lang pa rin, white. So, dito, ito wala pa tayong design. Dito, gawin natin convert to poly. Tapos, dito sa baba, inset natin. 50. Yan. Tapos, sakit natin ng 30. At extrude natin yung gitna ng 30. Yan magiging natin, cove light pa. So, ang backwall, gusto ko parang ganito. Okay, ilang siya? 1, 2, 3.
Tatlong layer siya. So, gagawin ko niyan. Lalagyan ko yan. Tapos ito. Pwede lang hindi. Tama. So, meron siyang tatlong wave, no? So, gawin natin. Black lang ang CAD eh. Ito na lang. Tiyain natin. Yan yung gusto ko eh. Yan. Yan. Kasi ito, hindi ito gamitin eh. Kasi may nangyari. So, after nyan, gawin natin siyang 100. Ganun dito. Oh, ito na. Ito yung mali natin. Sige lang. Kulang yan. Plain na naman to. After nyan, ito. Convert natin sa poly. Alisin natin yung baba. Tapos gamitin natin yung quick slice. Sorry, napaka-activate. Deactivate pala. Yan. Basic lang to kasi wala akong plan. May mula sa plano ba? Paggawa ko nito. Actually, yung nakalabas to, yung cube, para ma-select mo siya kahit na daanan mo lang. Yan. So, after nyan, gamitin natin ng border. Cap. Yan, sara natin. Yan. So, di ba, meron siya. No? Ang gawin natin tong 100, ito 50, ito 30. So, 80 sa 70. Yan. Ito yung maliit dapat. 80. Next is duplicate natin. Dapat pala, pantay mo na lahat. Ano to? Okay, extra na yun. Ito natin. Dapat pala, pantay mo na lahat. Hindi. Sige, kopyahin natin. Bago-bagong isip ko. Sorry guys. Dito lang tayo mag-edit. So, ito yun is okay, ito yung 20. Napatin siya dito. Ito din. Yan. Snap lang. Kapag yan, ilagay natin ito sa likod. Ito yung sarap. Yan, patay na siya. Nalagalaw ko ata yung platform. Okay, so for example, ito, hindi ito pwede. Kaya natin putulin. Hindi ko pala, na-slice pala. Okay. Yan. Hindi ko nasara to pero cap lang yan.
Nabok ko kasing oras eh. So, kailangan natin mag-add ng share. So, mamaya na yan. Next natin gawin is, palagay mo na ng material. Ito na yung natin, no? Ito na yung gusto nating exhibition booth, design. For example, lang yan, kasi malayo pa yung punta natin eh. So, itong ilaw na to, ito yung magagamit nating kulay. Yan. So, yung front is white lang. Okay, so, ito, ang mangyayari dito is, maging full, full white, itong background. Tapos itong sa front, white din. So, dito tayo sa likod. Ito, activate. Sila ito. Tapos, corona light. Okay, yan. Gawin ko muna itong temporary 10. So, kukunin ko yung ilang, nito, yung kulay dito. So, yung gawin ko, para makuha siya. Kasi, dalawang monitor ko eh. So, gawin ko, kung isa lang, kapag isa lang, kailangan mo talaga siyang i-dikit. Ganyan, no? So, na-activate yung material. Click ko to, yung kulay. Tapos, click ko to. Tapos, lagay ko yung mouse ko dito. Automatic, kopya niya yung kulay. Yan. So, next. So, dapat green pala. Dapat green. Yan. Tapos, ito din. Yung likod niya, kukopyahin ko to. Pero make sure ninyong naka-rename siya. Apply ko. Tapos, apply ko yung kulay orange. Yan. So, natin. So, next natin gawin is, try natin siyang i-render kahit pa paano. Tila mo na. Ano lang, interactive lang. Yan, ganyan siya mangyayari. Yan. So, dito, very good. Ungroup ko na to. So, ito, lagyan mo siyang orange. Kukuha lang ako dito ng texture niya. Ano te? Yan, tapos ito, green. Yellow green. Yan. Nagag dito, paste ko lang. Tapos dito, ilawan ko siya. Yung likod niya, parang umilaw. So, gawin ko lang white ang ilaw. Yan, 1 lang. Try natin kung ano mangyayari. Yan, parang ganyan siya na. Okay, so, ang gawin natin next is yung platform niya. Ito, plane. Napakalaking plane. Yan. Actually, itong plane na to, hindi ko to gagamitin talaga. Gagamitin ko pa rin siya, pero nalagyan ko siya ng texture. Yan to. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-lighting. Gumawa ng studio. Actually, na-improve ko lang to dati nung nagka-corona na sa company namin dati. So, yan. So, ito, apply ko siya. Tapos, yung 8. Ang environment, gagawin ko siyang gradient. Ito. Yung up to na gradient lang. Tapos, drag ko dito. Kasi, mali. Ito pala, itong ilagay sa floor, palitan natin siya ng shadow catcher. Yan. Tapos, itong gradient, lagay natin siya dito sa shadow catcher. So, ang gawin natin is environment. Itong gradient, lagay natin sa bakanting area. Stance. Yan. So, tayo natin siya i-render. Ano yung mangyayari? So, masyado siyang maliwanag. So, tayo natin siyang copy to, black. Copy. Yan. So, black na siya, no? So, ngayon yan. So, ang gawin natin, maggagawa tayo ng effects. Ito yung top. Pero, maganda niyan. Yung dalawang to, color 1 tsaka color 2, magkalapit lang. So, for example, gagawa ko ng kulay blue. Dito muna sa top. Ito pa. Ano kayong maganda? Ito. Yan. Tapos, ganyan. Tapos, dito, kakopyahin ko to. Gawin ko dyan, i-darken ko siya. I think, hindi dapat to, spherical environment. Dapat screen to.
Yan. So, maglagay ako ng camera. Stop muna. Corona cam. Bakit natin. Zoom out. Shift frame. Control, Shift F. So, make sure ninyo na yung camera nyo is naka man's eye view. So, check natin. Yan, kailangan natin ng 1.6 hanggang meters hanggang 1.8. So, gagamit ko is 1.8. Tapos, make sure din natin na naka-check to ang automatic vertical tilt. Tapos, dito tayo. Tapos, press natin C para dito yung adjustment. Yan. Once na okay ka na dyan, ang gulo to, tsaka yung settings ng camera mo. So, balik na dito. Tapos, tayo render. So, ngayon, wala pa siyang ilaw. Background pala. So, hindi ko to gusto yung masyadong maliwanag. Bawasan natin dito ng ano. So, kukopyahin ko to. Lagay ko dito. Yan. Tapos dito, i-darken ko pa. Yan. Once okay ka na dyan, maglagay na ako ng ano, ng ilaw. Tap yun muna. Corona light. Steer lang. Okay na yan. Tignan natin na. Yan. So, hindi ko, ayaw ko ng kulay na white. Gagawin ko yung warm. Yan. After yan, gagawa ulit ako, kukuplayin ko siya, pero hindi ko siya naka-instant. Gawin ko itong 7,000. Blue naman. Pero medyo malayo lang siya, konti. Tignan natin yan. Ayan, may pagka-orange, warm, at saka blue. Nagmi-mix siya. Parang ganyan yung effect niya. Ay, sorry. Ito pala. Ganyan yung effect niya. Yan. Teka, share ko sa group para exciting ba. Medyo malayo na tayo eh. Okay, na-share ko na guys yung design natin na to. So, ang kailangan ko lang gawin dito, yung lagyan ko ng ilaw yung baba, yung flooring. So, lagay ko man sa gilid. Tap muna. So, isolate ko. Tapos, i-coating ko. Perspective na nag-P ako. Ito. Select na siya. Dito, lagay ko dito ng ilaw. So, ito medyo ano to, mahina. Kopyahin ko siya, rename ko. Apply ko dito. Gawin kong 10. So, balik ako sa camera uli. Tayo natin na-render. Camera yung ilaw. Maganda na kung naka-glow siya. So, gawin natin. Akibyan to. So, hindi siya masyadong nag-glow, I think. Baka later on. Dito, yung babawasan ko siya. Tapos dito, taasan ko siya. Yan. Ibabing na siya. So, kung gusto mo siyang i-glow yung sa reception, kasama yung value nito. So, pero hindi siya kailangan eh. Kasi, nakakasira siya ng view. Masyado na kasing parang pagi na ba. Ito na yung baba. Na natin 15. Yan. After niya, ang kulang natin is bar stool setting area. So, I think maghanap ako ng bar stool dito na available sa akin. Ito lang, kahit ano lang muna. Pero dapat kasi sa ganitong style ng concept, dapat modern yung bar stool mo. Ito lang muna, temporary. Akit ko, kailangan ko to, activate ko to, 100. Tapos ikutin ko. Yan, saan yung ganda natin. So ngayon is naka-V-ray siya. So, convert ko lang sa Corona. Material, selected object only. Uncheck ko to, convert. Natin, tapos ang gawin natin is maglagay ito ng setting area. So hindi ko alam kung meron ditong naka-ready na. Teka.
View, large icon. Yung ready na, hindi natin kailangan maghanap ng iba. For example lang, chair. Saan ang table? Yung may table na agad ba? So, okay. So, sa chair lang naman na tayo. So, chair. Ito. Tapos lagay ko dito. Close ko to. Merge. Okay. Yan siya. So, dalawa siya yung nilagay niya. So, pili lang ako dito ng ito lang yung dapat modern. So, na guys ha. Tapos magawa ko ng ito yung parating namin ginagamit sa booth kasi meron na kami nitong product na to. So, design to ng kasama ko, si Richard. So, credit to you, Richard. Nagawa nun isang licensed architect na team leader ko sa Pico dati. So, yan. So, usually ginagamit namin is 112 width, tsaka yung height niya is 400 ata. Tapos yan, meron din pala kaming maliit lang kasi ano to, round chair lang to. I mean, yung 4-seater lang pala. So, 600 lang ata kalahati nito. Yan, tapos tama, yun lang. Tapos yung line, ay sorry, corner, ikotin ko siya. Pili ko ng 50. Yan, I think 100 yun eh. Yan, tapos outline ko siya ng 50. Yan. Tapos yung depth yan is 600 data yan. Basta okay ka na, lagay ko siya dito. Yan. Ito sa malaki, no? Babawasan ko lang. Gawin ko lang 500. Tapos ito, gawin ko lang para magano siya, magtugma siya. I-leather natin to. I-block na. Yan. So, ito sa corona namin dito leather. Pero siyempre sa inyo, depende sa kung ano gusto nyo ilagay niya. At sa akin naman to, sample to. Para makipakita ko lang kung paano gumawa ng exhibition booth na nga, mag-set up ng studio, na ganun. At magamit din ito yung quality ng style ng pag-style ng effect ba sa background niya. Pwede mo gamitin pula, blue, dark blue, mga ganun ba. Okay, so leather. Ito lang muna ito. Yan, wood para sa kanyang dark. So, ito, lagay ko dito, leather. So, UV map ko. Ganun dito sa wood niya. Dapat naka-UV map din. Hindi ako sure kung tama yung mapping niya kasi galing to sa isang site ng 3D Sky. So, kailangan ko siyang iakyat kasi nasa baba siya. Yan. Dapat kasi sa mga ganito, dapat hindi ganitong chair eh. Yung alam mo yung lowered na chair, yung parang armchair ba? Mga ganito ba? Yung parang modern na ganyan, na mga ganito, yan mga ganito. Pero okay na yan, ano naman na to, temporary lang to. Kaya na bala mag ano. Ito, ang sa amin doon is white, saka glossy siya. Higher niya is okay na kahit na 1.6 lang. Saka 0.7. Apply ko siya. Tapos ito, iniikot ko to. Ito dapat magubasa din siya, ganyan. Center po. Group ko to, tapos duplicate ko. 180 degree. Lagay ko dito. Kung gusto nyo siyang ikutin na maging center siya, click yung dalawa, di ba nakita yung dito yung pivot yan. So, gawin natin, i-group natin siya. Ace! Yan. Automatic pupunta yung pivot mo sa center. Tapos shift mo lang, rotate. Yan. So, meron ka ng seating, meron ka ng pero dito Tapos yung carpet pala. Minsan kasi may kliyente na gusto ng carpet, minsan din tiles. Or kaya laminate. So, yan. After yan, di ba naka-apply siya, no? So, gawin natin, dito muna tayo sa corona.
So, usual na ginagamit natin is gray o kaya beige carpet. Yan. Tapos, atin ang UV map. Oops. Sorry. Yan. So, yan. Magtayo ng interactive render. Ulisin natin to. Tatago mo natin. Kung gusto mo palitan yung background, pwede pa rin. Punta ka lang sa gradient. Ito. Tapos, for example, gusto mo ng red, dark red. Yan. Yan. Tapos, dito. Copy mo. Tapos, gawin mo siyang dark pa. So, copy mo pa rin. Yan. Tapos, darken mo pa siya. Yan. So, kuwas natin yung value ng bloom. So, ayoko ng red eh. Sorry. So, hanap ng ibang kulay. So, blue. Yan, pwede din gradient. Ay, iba't ibang kulay. Ito pa isa sa sekreto. Pakita ko sa inyo paano. Ang isang lighten ito. Dapat na nag-blend na siya. Yan. Para unlimited ba? Kumbaga. So, ang maganda dito is gawin natin siyang glossy. Dito. Reflection. Natin na. Yan. Kita nyo. Nag-add ako ng glossy dito. Nag-reflect na siya. So, kita pa rin yung line. Gawin natin. Ako talaga, target siya. So, okay na yung line, dito. Yan, parang gray siya ba? Yan, pwede na render to. So, hopefully, meron kayong tutunan dito sa ating ewan kong design na to. Ito na. So, kung meron kayong mga question pa, pwede ninyo akong i-message o kaya mag-comment ako sa Facebook natin, yung group. So, thank you guys sa panonood at sana wag nyo lang wag nyo lang yung design yung comment nyo kasi mabilisan lang to, wala sa isip ba. So, thank you sa panonood guys. Salamat. Bye.